So mapagpalang araw na naman sa ating lahat ng mga ka-agri. So ngayong araw ay titignan natin tong ginawa naming bagong breeding pen. So bali halos patapos na mga ka-agri. Bali kulang na lang siya ng 2 bubong dun sa taas. So ang ginamit po namin dito sa aming mga breeding pen na bago mga ka-agri ay yung mga luma nating mga kahoy at mga yero. Tingnan nyo, may mga butas-butas pa yung yero natin mga ka-agri. Tapos itong mga kahoy, ito yung mga binaklas natin dito mga ka-agri, yung dating upuan niya tsaka papag. Tapos bali itong net ay yung mga sobra-sobra rin nating net mga ka-agri. Tapos itong yero sa likod ay mga gamit na ring yero mga ka-agri. Bali kulang na lang ng 2 bubong. So pwede nang gamitin. Bali mayroon siyang 2 pintuan. So ito, nilagyan na rin natin ng kanyang pinaka-lock para hindi na siya magbukas. So ganyan po siya kaluwag mga ka-agri. Bali ano po siya, 2 doors. So lalagyan na lang natin sila ng paapunan or dapuan para may tulugan sila pag gabi. Then tinatambakan din natin ng konti bago natin lagyan ng ipa. Tapos nagkakanal na rin tayo mga ka-agri para naman pag umulan hindi pumasok sa loob yung tubig mga ka-agri. And then dito maglalagay na lang tayo ng tarapal para pag sobrang ulan talaga ay mayroon tayong ilalagay na tarapal para hindi naman sila lamigin dun sa loob. So ang ilalagay natin dito mga ka-agri ay yung Brahma natin. Brahma, tapos yung mga decal brown siguro dito natin sila papalakihin. So ayan mga ka-agri, simple lang. Bali ang ginastos natin ngayon dito mga ka-agri dito sa ating bagong breeding pen ay itong mga pako at saka itong bisagra lamang mga ka-agri. Tag 37 po ang bisagra. So karamihan po dito mga ka-agri ay mga recycled materials na, pero maganda naman ang kinalabasan kahit recycled lang siya mga ka-agri. So bali meron na naman tayong bagong asset dito sa ating munting farm na ang gamit lang natin ay yung mga recycle mga ka-agri. So kung maparaan lang tayo mga ka-agri at may mga gamit naman na hindi nagagamit, ay pwede nating buuin yan mga ka-agri at nang mapakinabangan. Sayang lang naman mga ka-agri. So dito ko nilagay mga ka-agri sa pagitan ng kalamansi sa kanang puno mga ka-agri dahil dito ay hindi masyadong mainit. Kaya perfecto siguro itong pwesto niya mga ka-agri para hindi naman masyadong ma-stress yung manok natin. Makakapag-relax sila dito mga ka-agri. So bali sa Lunes siguro mga ka-agri ay magagamit na natin to. Then bali tatambakan na lang natin, bibili tayo ng ipa. Tapos disinfect muna mga ka-agri bago natin gamitin.